Nabalitaan ko nga na malaki ang investment ng Strong Group para talaga makuha nila ang best lineup na panlaban sa Dubai Tournament. At alam nyo ba na pati si Mikey Williams nakuha na rin ng Strong Group? Ayon sa spin, si Mikey ay committed na sa Strong. Walang halong biro at kumpirmado ho yan. Nako, dahil nakuha nila yan, ibig sabihin si Mikey Williams nakatanggap ng napakalaking TF mula sa kanila. Ating alamin kung magkano nga ba ito. Second update, nako, Jeron Teng kinakabahan na sa SMB kaya nagpapakitang gilas agad dahil meron ng mga trade rumors sa kanya. Bago tayo magpatuloy, kung nais yung suportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Kung saan ang may malaking offer, doon talaga si Mikey, no? Kasi ang bilis niyang nakuha ng Strong Group at naniniwala ako ng Strong Group ngayon ay binubuo ng napaka-dominant players. Kulang na lang si Brownlee. Ngayon na committed na si Mikey, ito nga raw ang tamang panahon para patunayan niya sa lahat na siya nga ay dapat kinuha ng TNT na kahit gaano pa kamahal yung talent fee niya, dapat talaga siyang kunin. Pero eto sabi ng isang tao na malapit sa TNT officials, nagmakaawa na raw sa TNT si Mikey sa kanila para makabalik. Ngayon buenas pa rin pala si Mikey Williams kasi dumarating yung mga offer sa kanya. Hindi kaya siya nagloko dahil merong mas malaking offer. Ang binabato sa kanya, hindi natin masasabi pero bakit tinopag si Mikey at biglang nagdesisyon na ayaw na. Tsaka alam nyo ba kung magkano tatanggapin niya dito? Sa maikling competition na to sa Dubai, makakatanggap siya ng up to 20 million. So yung 20 million na yan, katumbas na yan ng halos 2 taon sa TNT. Kita nyo? Habang sa Strong ilang games lang yan. Grabe kung maka-TF din tong team na to Sa bagay, nakaya nga nilang bayaran si Dwight Howard. Ito ba nga si Mikey? Maraming nagsasabi na after ng Dubai Tournament sa TNT na yan. Nako, sana nga. Ngayon na may bagong opportunity si Mikey sa labas, mukhang hindi pa yata maiisip ni Mikey yan. Akala ko nga nung una ganun kasi kita nyo naman ang TNT ngayon na nasa below average yung standings nila. Caliber team pa naman yan, tapos nanganga pa. Sabi ni Coach Jola, syempre marami silang injured players kaya wala na silang magagawa. Kaya nga dapat kinuha na lang nila si Mikey nung lumalapit na ito sa kanila. Para ang TNT gusto pang pagbayarin si Mikey bilang parusa. Kaya yun, nakuha tuloy siya ng Strong Group. Ang iniisip ko, kapag natapos yung Strong Group, edi wala na ulit trabaho si Mikey. Tapos magmakaawa ulit sa TNT para pabalikin. Pero yung hinihingi ng sahod, ganun pa rin. Gaya ng lagi natin sinasabi, win-win dapat to Pareho nilang kailangan ng isa't isa, pero pareho rin silang may mataba ang utak, parehong ma-pride. Kapag ito napuntang SMC, siguradong walang magiging problema dyan. Bukas, asahan natin na darating na si Mikey at mag-ensayo na kasama nila Dwight Howard. Kaabang-abang to. Panonoorin ko talaga to kasi maraming quality players ang involved. Tara, next update tayo. Kinakabahan na si Jeron Teng kasi may mga trade rumors na umaalingaw-ngaw sa social media at mukhang mangyayari na nga. Ayon kay Teng, kailangan daw niya ngayon na makuha ang tiwala ng San Miguel, partikular na kay Coach Gallant. Nung una siya napunta dito si Coach Gallant para may laging pinapahiwatig na dapat si Teng agad siyang magpakilala. Kung ano yung minuto niya, dapat lubusin niya. Tsaka si Teng, parang nakikita ko na hindi siya masyadong fit sa system ng SMB. Tsaka na-injure pa. Bad sign yan. Hindi ko nga alam kung bakit kinuha niya ng SMB kasi paglipat niya dito, mas natapisan pang minuto ni Teng at mukhang nabawasan na rin yung kumpiyansa niya. Ibang-iba na gumalaw si Teng kasi may hesitation na siya. Hindi gaya ng una nasa convert siya kasi yung system umiikot sa kanya. So siya yung bida doon at gagawin pa nga daw siyang franchise player. Lalo na nung umalis si Anmisi sa kanila. Halos sabay din silang umalis Kapag nagkataon na ganito laging performance ni Teng, siguradong mangyayari ang rumor sa kanya. Siya nagkaka-average ngayon ng up to 6 PPG pero nagsisimula pa lang naman si Teng at para sa akin, malabo na rin siyang mabigyan ng mahabang minuto. Maliban lang siguro kung halos injured lahat ng gwardiya ng SMB. Yung mahabang playing time na punta na kay Romeo, kay CJ Perez, tapos nandyan pa si Jericho Cruz. Kahit nandyan si Teng sa isang team na quality, pero kung ganun naman ang kalalabasan, mas mabuti kung nasa isang independent team siya. Parang predictable na rin kung ano ang gagawin ng SMB sa kanya. Tsaka napansin ko sa kanya, nagiging injury prone na rin. Delikado yan. In fairness si Teng, merong ability sa support role. Baka dyan siya pwede. Ginagamit lang siya ng SMB sa second unit at ginagawang pang-assist sa mga mas legit na guards. Kung ito ay ayos lang kay Teng as long as nasa SMB siya, makapagkampiyon, parang wala namang balik kay Teng. Ang magmamatter na lang ngayon ay yung desisyon ng management kung kailan siya papakawalan. Hindi ba?